Hello mga kamestro, welcome back again to our channel. Nandito tayo ngayon sa Jayco, dito sa Robinson's Galleria. Dahil inaayos ko yung lilipatan ng aking opisina from Pasig to Ortigas Business District. So magiging maganda yung location ng opisina. Ang reason, dahil yung inoccupy kong opisina ngayon, dahil old house yun, pagka umuulan, bumabaha na sa sa room, no? And ayaw ng owner i-repair. So naghanap ako ng opisina, andito ako nakakuha sa Ortigas Business District. So habang nag-aantay ako dahil kailangan ko ng work permit para magpa-repaint ng opisina dahil kailangan hinamusan yung wall. So, nagpunta muna ako dito sa Jayco, dito sa Robinson's Galleria. Frap avocado muna ako. Frap avocado. Para habang inaantay ko yun, hindi naman mag-waste sa time. And mayroon din akong deadline sa Nueva Ecija na ginagawa ko. So, inahabol ko yung time. So habang nag-aantay ako, mag-vlog muna ako para kamustahin ang aking mga subscribers sa aking YouTube channel. Maganda yung experience ko kahapon. Ikwento ko lang sa inyo. Na pagka nawala pa rin yung susi mo, no? Ay pwede ka palang magpa-duplicate na hindi mo hawak ang susi or wala ka talagang copy ng duplicate. Yung kwento doon sa lilipatan kong opisina, pinadala ng owner sa akin yung susi, pero hindi yun yung susi doon sa opisina. And yung lessor, nakatira na siya sa Alfonso, Cavite, sa paanan ng Tagaytay. So na pinadala yung susi, ibang susi yung napadala, and hindi na rin nila mahanap yung susi doon sa kanilang bahay sa Alfonso. So ang isang option kahapon ay nagtawag kami ng locksmith, and then yung locksmith na yon ang nagbukas ng pinto. So dalawa, no, deadlock at saka yung lever type. So wala talagang susi, no, in short. And to my surprise, first time yun nangyari sa akin na pag nabuksan pala ng locksmith ang iyong doorknob, kaya nilang gawa ng duplicate key para doon sa doorknob na binuksan nila. No? Meron palang serial number, at yung serial number alam pala ng mga locksmith yon kung paano nila gagawa ng susi. So wala akong hawak na duplicate dahil wala na ipadala sa akin kung nagawa nila yung susi. So ngayon meron akong susi gamit lang sa manual na paggawa ng locksmith. O talo yung Mr. Quickie. So that's a surprise, no, sa akin. sa tagal ko sa industry ngayon, wala nalaman yun na pwede palang gumawa ng susi out of that doorknob na wala ng susi. Ayun. So baka mangyari sa inyo, no, na mawala yung susi ninyo. Ang kadalasan na ginagawa natin ay nagpapabukas tayo sa locksmith and nagpapapalit tayo ng doorknob. Mas mahal, di ba? Compare doon sa bubuksan nila and at the same time gagawa nila ng duplicate key based pa rin doon sa doorknob na nakakabit sa ating mga pintuan. Ayun. Okay? So, siguro yung iba alam na yan, no? Pero ako hindi ko talaga alam, no? In my 26 years being an architect, ngayon ko na talaga nalaman yun na pwede pala nilang gawa. So, ngayon, inaantay ko na lang yung time, tapos magpapalinis na ako doon sa opisina. So, kailangan mag-map, kailangan magwalis, dahil matagal na panahon yata na iniwanan nung dating nag-rent doon sa office na yon, na wala nang nag-occupy na iba. So, yung consultancy services natin sa sunod, sa mga ating mga subscribers and sa ating ding mga present client. So doon na tayo mag-meeting sa City and Land Mega Plaza
sa 16th floor, 1612 ang room ng aking opisina, doon sa mga nangangailangan ng kanilang construction contracts review, construction claims consultant, construction contracts management. So pwede nyo na akong bisitahin sa 1612 ng City and Land Mega Plaza sa Ortigas Central Business District. Ayan. So pwede na tayo magkwentuhan doon ng about construction sa aking office. Pagka may mga time kayo, pwede kayong dumaan. So ngayon, mga subscribers, nangako ako na pipilitin ko makapag-vlog from time to time at makapagbigay ng learning sa inyo. So ang gusto kong ibigay na learning ngayon sa inyo ay pagka humingi ng advance payment or humingi ng mga revolving fund yung isang architect sa kanyang kliyente. Ang question ng client palagi doon is, ano yung kanyang security na ang kanyang pera ay hindi tatakbo ng isang architect. So pwedeng magiging security doon yung pag-require, for example, ng iyong architect ng tinatawag nating surety bond. Pwede yun, require natin sa architect. Pero syempre, medyo hirap minsan yung arkitekto mag-provide ng surety bond. Pero kung malaking pera ang amount na pinag-uusapan, it is really recommended that you require the architect. So, kasi sa mga contractors, pag kumuha ng down payment ng mga contractors sa kanilang contract amount, usually hinihingan din sila ng surety bond. To see to it that pagka hindi halimbawa na i-perform ni architect ang kanyang obligation or yung contractor at nakuha niya na yung pera, hindi sasakit yung ulo ng kliyente. Ano ang advantages and disadvantages pagka halimbawa ay humingi ng surety bond ang client sa kanyang architect dahil kukuha siya ng pera? Number one, pagka may surety bond, hindi mo kailangan habulin yung architect or yung contractor para i-pressure mo siya na isauli yung pera. Kasi pag nagastos yun na yan, baka mahirapan ka ng sumigil sa kanya dahil wala nang pera. So ang hahabulin mo ngayon ay ang surety bond. So yung surety bond ay nangako kasi sa iyo nung magbigay siya ng kanyang security paper, yung bond na tinatawag natin. Nangako siya doon na if ever hindi ma-fulfill ng yung architect or ng contractor ang kanyang obligation to return the money, reimburse the money, replenish the money, then sasagutin yon ng bonding firm. Kasi binabayaran natin ng premium. Yan ang kadalasan na nagiging problema or hindi ina-address ng client pag nagkaroon ng problema yung client sa yung architect. Tapos may surety bond naman na issue. Hindi hinahabol ng client yung bonding firm. Ang hinahabol niya pa rin si architect or contractor. Dapat hahabulin mo yung bond. And then later on, bahala na si bonding firm at saka si architect or yung contractor mag-away doon. Ikaw secured ka na as owner. Dahil ang hahabulin mo yung bonding firm. So yung bonding firm na yung magbabayad. With regards sa performance bond, si bonding firm na yung magpapagawa ng hindi natapos ni contractor or ni architect. So, yun yung advantage. Siyempre, yung disadvantage ay nakapatong din sa cost yung premium na ibabayad doon sa bonding firm for the bonding company liable, no? In case ma-default sa pag-replenish, mag-default sa pag-return ng money ang iyong architect or iyong contractor. So, napaka-importante yon. Kasi pag nag-release kayo ng pera, halimbawa, 10 milyon ang nirelease mo, tapos wala kang surety bond, tapos hindi ka na pinansin ng arkitekto mo, hindi ka na pinansin ng contractor, anong gagawin mo? Habulin mo, sakit ng ulo. So, go with the bonding firm. Yun yung advice ko sa mga client.
sa mga architects and engineers, contractors, wag din tayong magalit pagka di-require ng owner. No? Kasi naintindihan natin na security yan ng owner. And of course, alam mo kukuha ka ng malaking pera. So, siyempre mag-aalangan yung kliyente. So, dapat huwag kayong magalit pag ni-require kayo doon. Kasi, hindi biro ang maglabas ng pera yung isang kliyente na ganun kalaki. Na parang mamimigay lang siya. Kasi, ang usapan dito is trust and confidence. Pero, siyempre mahirap lang sabihin yung trust and confidence. Iba pa rin yung may security yung owner. Okay? So yung premium naman na ibabayad ninyo ay nakapatong naman yan sa cost na isisingil ninyo sa inyong client. So yun ang aking learning muna na may bigay sa ating mga subscribers, both architects and others. So, sige, mag-lunch muna ako mga kamaestro. See you again next time. Magandang hapon.